Malawakang kawalan ng kuryente ang naging resulta ng paghagupit ng Bagyong Emong at hanging habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Ito ay matapos pumalya ang maraming planta ng kuryente. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Daan-daang libong residente sa Luzon ang nawala ng kuryente sa harap ng pananalasa ng Bagyong Emong at habagat. Ayon sa Department of Energy, ito ay bunga ng pumalya o nasirang power transmission lines. Dahil dito, 9 na electric cooperatives ang nakaranas ng partial power interruption at ang mga ito ay nasa Pangasinan, Ilocos Sur, Benguet, Pampanga, Zambales, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Apektado nito ang mahigit 50 munisipalidad. Dalawa naman ang nakaranas ng total power interruption, kabilang ang La Union Electric Cooperative at Pangasinan 1 Electric Cooperative. Apektado nito ang 280,000 na customers. Sinabi ng DOE na hanggat ramdam pa ang hagupit ng bagyo o hindi pa umuhupa ang baha, maaaring hindi pa maibalik ang normal na supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Yung baha po ay nakakaapekto rin sa mismong restoration. Pinaka-importante po ay yung safety. Dahil hindi po natin talaga pwedeng bigyan na kagad ng kuryente kung ang isa pong area ay apektado pa at pwede pong magkaroon ng mas malaking insidente o aksidente. Pinapayuhan ang mga residenteng pinasok ng tubig baha ang mga bahay na patayin muna ang main switch o circuit breakers ng kanilang kuryente. Samantala, iniulat din ng DOE na may mga gasoline station ang nagtamo ng pinsala o nagkaroon din ng power interruptions. 11 sa Region 1, 11 sa Region 3, 10 sa Calabarzon at 2 sa Mimaropa. Minomonitor din ng Energy Department ang price freeze sa produktong petrolyo para sa mga lugar na nasa state of calamity. Ang pag-supply ng ating mga downstream oil, yung ating po mga produkto ng petrolyo, hindi po pwedeng baguhin ang presyo, hindi po pwedeng itaas ang presyo ng ating mga LPG matapos po yung pagdedeklara ng state of calamity. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.